Babala, babala. May halimaw na sumalakay sa lungsod. Alice diyan. Magsama-sama agad at pumunta sa lungsod. Pigilan ang halimaw na ito. Grabe, anak ko. May nakakita ba sa anak ko? Hawak na kita. Mandirigma tayo. Kayo, tumakbo na. Kami ang magpapaliban sa mga halimaw. Tulong. Grape. Munting uwak. Wala bang nagsabi sa iyo kung gaano ka nakakairita? Gusto mo ganito? Bibisita ang kaklase ng nakababata kong kapatid ngayon. Hindi magandang araw para pumatay. Tanggapin mo muna ang isang suntok mula sa akin. Kung kaya mo itong harangin, palalayain kita. Laging ganyan sabihin ng mga halimaw. Boy. Lalo na naman lumakas ang lakas ko. Tamang-tama ito para ipagluto si Molly ng adobong pakpak ng uwak. Liam Mercer ang pangalan ko. 10 taon na ang nakalipas. Nagbalik ang mana. Naglipa na ang mga halimaw. Para protektahan ang mga tao, nagpatayo ang Draconia ng Siyam na Base City at nagbukas ng mga akademya ng mandirigma. Ang mga mandirigma ay nirarango ayon sa Kidugo, Purple Mansion, at ang 3 antas ng myriad forms. Bawat hakbang dala, ang pag-asa at pagsisikap ng napakaraming tao. Pero isa lang akong kakaibang nilalang. Hindi ko makondensya ang Kidugo ko, kaya hindi ako maging mandirigma. Pero kahit ganun, palaging lumalakas ang lakas ko. At nagkakalbo na ako. Ang Crow King ay isang dakilang demonyo na kakarating lang sa myriad forms. Na matalo siya agad, kung sino man ang nagpasimula nito, dapat nasa pangalawang antas na ng myriad forms awakening realm. Sino kaya ang master na ito? Master, may maliit na uwak kanina pumasok kasama ang grupo ng alalay. Nakabangga mo ba siya? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang dala ni Master sa balikat niya? Mabaho ang karpa. Tumahimik ka. Lagi kang maingay. Oo nga, nakakainis talaga. Tigilan niyo ang pagbabangayan. Kayong lahat, puro top tier na kings. Mag-behave kayo. Huwag niyo akong ipahamak. Ayoko silang takutin. Mandirigma na si Molly. Dapat magdiwang tayo ngayon. Liam, nandito na ako. Sandali lang. Malapit na ang hapunan. Umupo ka muna dyan. Hindi ba ito ang Crow King kanina? Bakit nandito ang mga pakpak niya? Jana Mercer, ano bang tinitignan mo? Wala naman. Siguro sobra lang akong nag-iisip. Molly, may alaga din ang pamilya niyo? Mahilig lang talaga mag-alaga ang kuya ko. Maayos si Jet. Masarap din ang mga itlog na nilalapag ni Henrietta. Kuya ko ang kumuha sa kanya, kaya inalagaan na lang niya. Ito yung nakita natin kanina. Ang Bullfrog King. Paano nangyari yon? Jana, bakit? Ayos lang ako. Hapunan na. Halika, isa para sa bawat isa sa inyo. Sandali, bakit parang ito ang Undying Phoenix Egg na ipinagsapalaran pa ng tatay ko para nakawin? Mas maliit lang konti. Ang bango. Grabe ang lakas. So ito pala ang mga pakpak ng Crow King. Sobrang sarap. Sige, magkita tayo bukas. Bye.
Mukhang yung manok at si Hari Palakang Buwaya, mga anyo ng malalakas na Demon King sila. Yung kuya ni Molly, sobrang genius na undercover. Dapat ba nating sabihin sa mga clan natin, to? Iniisip ko lang kung bakit tinatago ni kuya ni Molly ang totoong pagkatao niya. Huwag nating sabihin sa mga clan natin para hindi natin ma-offend yung master. Balik-balik na lang tayo dito. Baka malaman pa natin ang iba. Tara na. Lalabas ako kasama yung klase ko. Para sa field training, mga 1 linggo kaming mawawala. Okay. Isama mo si Hari Palakang Buwaya. Samahan ka niya. Alis na ako. Molly, dito ka. Akala ko 2 lang yung teachers. Bakit 5 na sila? Nagkakaroon kasi ng madalas na monster outbreak sa Shadewood ngayon, kaya nagpadala pa sila ng dagdag na backup. Ano yung nasa bag mo? Bakit gumagalaw? Hinay-hinay lang. Dala ko si Hari Palakang Buwaya. Ano? Nasa loob dyan si Hari Palakang Buwaya? Grabe, ang hirap talunin ng halimaw na to. Pinapagod na kami. Liam. Lauren, tumakbo ka. Takbo, bilis. Pipigilan ko sila. Umatras kayo papunta sa Rurok. Nandun ang 4 pang guro. Liam, sila. Hindi naman ikaw ang hinahanap nila, di ba? Lauren, huwag mo na akong alalahanin. Bumalik ka at sabihan si Tito. May 1,000 taong gulang na halamang gamot na lumitaw sa kailaliman ng Shadewood. Hindi dapat makuha ng hari yun. Hindi pwede. Hindi ka namin iiwan dito. Huwag kang mag-alala, hindi pa tapos ang laban. Molly, nasan yung bag mo? Yung bag ko? Nasa daan yun habang tumatakbo ako, kaya initsa ko na lang. Initsa mo? Nandoon pa yung gintong palaka ng kuya mo. Karaniwang palaka lang yun, di ba? Pagbalik natin, bibilhan ko na lang siya ng bago. Nasaan ako? Saan pumunta ang munti kong Panginoon? Lahat, kahit kapalit ng buhay, kailangan nating mailigtas ng ligtas ang mga batang to. Itong aura na to, isa itong high level na hari. Paanong nandito ang isa? Tapos na tayo. Wala na, tapos na lahat. Ang galing nito. Ligtas na tayo. Ito ba yung mula pa noon? Namuntik ng pabagsakin ang base city, si Haring Palakang Baka. Si Haring Palakang Baka. Buhay pa talaga siya. Tawagin ng Studio 40. Ang tagal na natin di nagkita. Ay, ikaw pala. Maliit na demonyo. Sabihin mo diyan sa babaeng white snake na maligo na at hintayin ako. Sige, umalis ka na. Di ka panipaniwala, buhay pa tayo sa sagupaan laban sa isang pinakamalakas na hari. Max, nakabalik ka ng mag-isa? Si Haring Palakang Baka? Sir, nagkakamali po kayo. Hindi po siya hari. Alaga ko lang po siya. Max po ang pangalan niya. Pero bakit ang sobrang kamukha niya?
Baka kasi, lahat ng palaka, magkakamukha talaga. Tumigil ka na sa kakakukak. Isa ka lang namang normal na palaka. Tay, Sinasabi mong nagpakita ulit si Haring Palakang Baka? Sigurado ka ba dyan? Ito ay. Tito, tigil na sa kakatingin. Isa lang yung ordinaryong gintong palaka. Kamukha lang talaga niya. Mabait si Max. Lauren? Anong background ng kaklase mong yan? Bakit? Parang may kakaibang presensya yung palaka sa kamay niya. Tito, nagkakamali po kayo. Isa lang po iyang ordinaryong gintong palaka. Tay, tama po ang kutob mo. Siya talaga si Haring Palakang Baka. Mali talaga ang timbangan mo. Sinigurado kong 2 libra ng gulay ang kinuha ko. Paano namang kulang pa ng 2 onsa? Babawi ka ngayon sa akin. Jana, sigurado ka ba? Ito ang tao. Ang tinawagan mong alamat na ermitanyo? Yung nakikipagtalo pa sa tindero para sa 3 onsa ng gulay? Anong galing kaya meron niya? At yang, baka kasi walang pakialam si Liam. Hindi siya interesado sa mga ganitong detalye. Ang tunay na eksperto, madalas low-key lang. Parang nawawala ka na sa sarili. Pag nasa labas ka, huwag kang magpapauto sa mga ganitong klaseng tao sa kalsada. Malay mo, niloloko ka na, hindi mo pa alam. Tiang, andito na tayo. Sumama ka na lang sa akin sa lugar niya. Tingnan natin. Paano kung tama nga ako tungkol sa kanya? Ikaw ang panalo. Isang tingin lang naman. Kung ordinaryong tao lang talaga siya, aalis tayo kaagad. Yana, anong ginagawa mo dito? Pasok ka, upo ka. Tabi diyan, hindi mo ba nakikita may bisita kami? At ikaw naman, ma'am, pwede po maupo kayo. Babalik na ang kuya ko mamaya. Maghuhugas ako ng prutas para sa inyo. Anong klaseng prutas ito? Masarap siya. Hindi ko rin alam. Sale kasi. Mura na, masarap pa. Kayo na muna mag-usap. Magpapalit lang ako ng damit. Tiang, bakit? Ito ang dragon blood fruit. Isang pinakamahal na gamot, bihirang makakita sa isang siglo. Tapos, parang merienda lang kung kainin niya. Dragon blood fruit. Ano ba yung kinakain mo? Ang tutok mo talaga. Ay, kompleto na pala kayo. Nakahanap ako ng softshell turtle. Tikman ninyo ang sabaw. Liam, grabe silang kumain ha. Yung sabaw ng turtle, wala man lang akong nakuha. Huwag ka mag-alala. May tinabi akong mangkok para sa iyo. Kukunin ko na. Ikaw talaga ang best. Parang nakita ko yung pinakaloob ng Demon King na pangmataas na antas. Jenna, ang kuya ng kaklase mo. Ibang klase talaga. Napag-isipan niyo na ba to? Yung ganitong kalakas? Sadya pang nagtatago dito sa simpleng barong-barong? Tatanungin ko rin sana yan. Yung 1,000 taong halamang gamot sa Shadewood, malapit ng mamunga. Lahat ng grupo gumagalaw na. Nandito siya ngayon, baka para sa gamot na yon. Kung ganon, delikado tayo. Hindi mo talaga masukat ang lakas niya. Pag sumali siya sa pag-aagawan ng halamang gamot, wala tayong laban. Hindi gagawin ni Liam yun, di ba? Hindi sigurado. Mas malakas, mas mahirap basahin. Bantayan niyo ng mabuti ang galaw niya. Pag sumugod siya para sa halamang gamot, dapat handa tayo. Boss, yung mga tauhan ko sa Shadewood nakikipag-ugnayan na sa akin. Sabi nila may lumitaw na halamang gamot na 1,000 taon na ang tanda. Malapit na raw itong hinog. Isang puting ahas lang ang nagbabantay. Mas malakas-lakas pa siya kaysa nung unang sumama ako sa inyo. Halamang damot na 1,000 taon na. Matagal na din akong naghahanap ng masarap o kakaiba. Pero wag muna tayong magmadali. Hayaan muna nating magsagupaan ang military at mga hayop. Pagod na lang tayong sumulpot at kuhanin. Boss, pwede bang palampasin mo na lang yung puting ahas? Bakit naman? Noon kasi,
Yung pala kahinabol-habol yung puting ahas na yon, ni hindi nga siya pinansin. Nakakahiya nga. Uy, tanda, tumigil ka nga. Ang ingay mo. Kapag hindi kayo tumigil, itatapon ko kayong dalawa palabas. Tama na. Itigil nyo na yung alitan. Tarna. Nasilip ko na yung lugar. Malapit ng hinog yung halamang libong taon. Nagpadala na ako ng request sa Central Base para sa backup. Pagdating ng mga reinforcements, aalis agad tayo. Yung halamang libong taon na yon, kailangan mapas sa atin. Wilson, Wendy, dito ka lang at magbantay ng base. Si Yates at ako, isasama ang support units para kunin ang halamang damot. Raymond Price. May isa pa. Sabi ni na Trevor at Lauren, may kakilala silang isang binata na hindi mo matantiya ang lakas. Mukhang habol din niya yung halamang damot. Gaano ba kalakas yung batang yon? Sabi nila lampas-lampas daw sa Vientiane Realm. Bata pa silang Trevor at Lauren. Napaniwala lang yan. At 20s lang yun. Gaano ba talaga kalakas? Huwag nyo nang pansinin. Kuya, parating na ang military. Tapos, tina-target din ng lalaking yon ang halamang damot. Mas grabe pa, dumating na rin dito sa Shadewood yung Bullfrog King na yan. Kapag nagsanib sila. Kahit magsanim pa sila ng centipede, hindi naman big deal, hindi sila banta. Tungkol naman sa Bullfrog King, narinig ko sumama raw siya sa isang mortal bilang master niya. Nakakahiya sa lahat ng hayop yon. Pag tumapat sila dito, isiskin ko ang palakang iyon at ang kaniyang master, tapos babaliin ko to nila, tapos ibabalan ko sila sa labas sa araw. Bullfrog King. Ang tagal nating hindi nagkita. Dinala ko ang master ko rito sa loob ng Shadewood para agawin yung halamang damot na libong taon. Ito ang master ko. Magpakita kayo ng respeto. Huwag nang permal-permal. Bullfrog King. Seryoso? Ito ba yung master mo? Mortal na wala ni katiting na spiritual energy? Centipede King, parang hinahanap mo ata ang kamatayan. Ano ba, maliit na centipede? Kapag binastos mo ulit ang master ko, papakita ko agad sa'yo ang dapat mong kalagyan. Ito ang Serpent King. Magalang na pagbati, kuya. Centipede King, hindi ko inakala. Ang dami mo palang kasama. Mag-collab tayo. Sama-sama natin kuhanin ang halamang damot. Pagtapos na, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Kung hindi, umalis ka na rito. Awakening Realm lang basura ka. Hindi mo alam ang makabubuti sa'yo. Ano? Domain? Ikaw pala ay Divine Realm Marshal King? Salamat sa pagligtas mo sa akin, Bullfrog King. Hindi ako yun. Akala mo ba kaya ko labanan ang Peak Marshal King? Ang master ko ang kumilos para sa amin. Itong mortal ang gumawa nun? Imposible naman. Dalhin mo kami sa 1,000 taong halamang gamot. Pag nangasar ka pa ulit, ikaw ang susunod. Sige na, malapit na tayong pumasok. Boss, kailangan ko ba talagang isuot to? Hindi mo gets. Ang tawag dito, aura. Ang banal na gamot ay para lang sa karapat-dapat. Mga tao mula sa 4 na tanyag na pamilya, sinusubukang samantalahin ang kaguluhan. Hindi naman namin inamin na galing kami sa mga pamilyang yon. Kalahati ng inscription mirror. Ikaw ang ginintuang hari mula sa Qinghai Tibet Plateau. Anong ginagawa mo rito? Kuya, ayon sa plano mo, nandito na lahat ng tao. Ikaw, sinadya mong akitin kami dito dahil sa gamot. Yung tagapagbantay ng puting ahas, invento lang pala. Pero totoo ang pakikipagsabwatan mo. Ang talino mo ah. Ngayon, lilinisin na namin kayo rito. Ang Western Bay City kami na rin ang magmamahala bilang mga halimaw. Napikot mo talaga kami. Kasalanan nyo rin kasi, nag-away-away pa kayo. Nakamenos, natuloy ako ng trabaho. Ngayon, mamatay na kayo. Langgam. Teka muna. Sino nagsabing inyo na lahat ang gamot? Saan galing ang payasong to? Isang ordinaryong tao, may lakas loob pang magpakamatay. Itong yaman na pinag-aagawan nyo, pag ako may hawak niyan parang chichirya lang sa akin.
Siya ay... Huwag kang matakot. Ako ay isang taong makatarungan. Hindi ako pumapatay ng inosente. Nakamaskara ang nakatanda na ito. Ayaw siguro niyang mabisto. Mas mabuti nang huwag ko siyang tawagin. Salamat, Senior. Dahil iniligtas mo kami. Dahil sa'yo na ang gamot, alis na kami. Ay, teka. Dahil iniligtas ko kayo, dapat siguro ay may gantimpala, di ba? Ano ang gusto mo, Senior? Narinig ko na gumawa ang Militar ng ilang napaka-rare na spatial treasure. Ilan ang meron ka? Senior, sobrang bihira nito. Isa lang talaga ang meron ako. Hindi masama. Dahil ang cooperative mo, ako na bahala sa mga lalaking nakaitim. Salamat talaga, Senior. Kayo, pwede na kayong umalis. Opo. Senior, ako na po ang mananagot. Kayo na po ang maawa. Pakawalan niyo na po sila. Max, gagawin ko to para sa'yo. Ganito na lang kaya? Ikaw pala. Chloe, isa pang pagkakataon bibigyan kita. Kung gusto mong sumama sa akin, aalagaan talaga kita. Mwah, mwah, mwah. Max, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mapasayo. Puwisit kang palaka. Kaya mo ba to o hindi? Boss, pabayaan mo na lang. Hindi mo pwedeng pilitin yan. Walang silbi. Hindi man lang kayang hawakan ang ahas. Pandakekok, may dalawang pagpipilian ka. Pwede kitang patayin para gawing sopas o manatili ka sa tabi ko. Bilang alaga. Salamat po sa inyong awa, Senior. Handa si Chloe na manatiling kasama ninyo para pagsilbihan kayo. Pumayag siya agad? Ay, nakalimutan ko nga palang sabihin. Kailangan mo ring pakasalan ang alaga ko. Kaya ko yon. Magandang araw, mahal. Chloe, tigilan mong pagbaluktot ng mga sinasabi ko. Ano bang binabaluktot ko? Sabi ni Master, sundan ko daw yung alaga niya. Hindi ba si asawa ko ang alaga ni Master? Master, sinunod ni Chloe lahat ng pinag-utos mo. Isang eksperto ka nang ang katulad mo. Hindi ka naman siguro babawi sa salita mo, di ba? Haha, ayun lang pala. Ikaw, apoy ang element mo, di ba? Senior. Sige, simulan. Kuninin mo yung Golden King at pakuluan mo kasama nitong gamot. Kontrolin mo ang init at siraling mga buwan. Hayap ka. Yung nakamaskarang malakas na yon, saan ba siya nanggaling? Ang pamilya namin, Bradley, bakit wala tayong balita? Tay, kung ganyang kalakas ang tao, tapos sinasadya pa niyang magtago, baka hindi talaga natin napansin. At bantayan ang bawat kilos niya. Magbubukas na agad ang Shadewood na lihim na lugar kung may ganyang kalakas na sumulpat doon. Anong matitira sa pamilya natin, Bradley? Opo, Tay. Sige, magsalita ka na. Tungkol dun sa misteryosong eksperto, may iniisip ka ba? Kuya, sa ganitong panahon, ang paglabas ng ganyang eksperto, hindi magandang senyales. Hindi naman palaging ganon. Ang pamilya natin, Ashford, nasa pinakailalim na. Kung maging tropa natin ang malakas na yan, sobrang laking tulong yon. Uy,
Hindi basta-basta maging kaibigan niya. Kung eksperto na ganyang antas, gustong magtago, paano pa natin siya mahahanap? Tay, baka po alam ko kung sino siya. Ano? Senior, alam mo ba na malapit nang magbukas ang Shadewood Secret Realm? Ang Secret Realm? Senior, inaanyayahan ka ng Ashford family na sumama sa amin para tuklasin ito. Secret Realm? Nakakatuwa ba talaga yon? Bakit ako sasama? Sabi sa alamat, may taglay daw ang realm na Shadewood Treasure, ang pamatay demonyong espada, pati pa. Iyon lang ba? At mga berry na kayang gawing mandirigma ang isang ordinaryong tao. Kayang gawing mandirigma ng mga berry ang simpleng tao? Grabe, astig talaga tong realm na to. Kailangan kong makita mismo. Ayos, syempre senior. Bukas, i-activate mo yung sword charm at makakapasok ka sa realm. Nasaan na ang lahat? Siguro napunta tayo sa random na teleport. Wala na sina Max at Jet. E. Grabe, may espada lang na bumagsak mula sa langit. Grabe, mortal ka lang pala. Ibalik mo agad yung espada. Hindi ito bagay sa'yo. Huwag ka nang makialam. Tao, bitawan mo ang sinaunang espada. Hindi dapat hinahawakan ng tulad ng langgam. Ang ganitong uri ng bagay. Tapos ka na. Kapag nakuha ng nilalang na may pakpak na yan ang espada, wala na akong laban. Mortal, hindi na kita maliligtas. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Isang nilalang na may pakpak lang na katulad mo nagmamagaling pa sa harap ko? Black Eagle King. Isang suntok lang tinumba? Akala ko mortal lang siya. Little Bear, kung ayaw mong mamatay, mas mabuting huminto ka na diyan. No. Magalang kong binabati kayo, Senior. Ako si Gavin Holloway. Gavin, talagang nakakatuwa ka pala. Tara na, dadalan kita para hanapin ang pinakadakilang kayamanan sa mundong ito. Hindi ba't ordinaryong halamang gamot lang to? Wala kang alam. Sabi nila, itong mga berry na to, kayang gawing mandirigma ang isang normal na tao. Eh ano naman ngayon? Hindi pa rin naman ako nagiging mandirigma. Isang suntok mo lang, tinalo mo na ang pinakamalupit na Demon King, tapos nagkukunwari ka pang mortal. Hindi ba ito yung mabahong oso na yon? Bakit ka sumasama sa isang mortal? Akin ang halamang gamot na to. Kayong dalawa. Lumayas kayo rito. Stripes, ang kapal ng mukha mo. Kami ang unang nakakita dito. At Rocklaw ang pangalan ko. Wala kang kwenta. Kahit na kayo ang unang nakakita, hindi ibig sabihin sa inyo na to. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Yang walang silbing mortal sa tabi mo. Master, inaalapusta kanya. Master, mabahong oso. Kahiya-hiya ka sa lahat ng halimaw. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano kumilos ang tunay na halimaw. Mortal, mamatay ka. Ikaw, sino ka ba talaga? Kitang-kita mo naman, totoong mortal lang talaga ako. Senior, kung ganon kalakas ka, bakit hindi mo subukang kunin ang demon-slaying sword? Yun ang tunay na yaman dito. Ano bang maganda sa demon-slaying sword? Wala naman yun sa mga berry na to. Miracle medicine to na pwedeng gawing mandirigma ang isang mortal. Wala rin palang silbi ang mga berry na to. Kailan kaya ako magiging mandirigma? Mukhang karamihan sa kanila pumunta na roon. Panahon na para umalis.
Jed, Max? Huwag mong hayaang makita ulit kita. Ang bango naman. Amoy elixir at laman ng halimaw yan. Uy, nasaktan ako. Bigyan mo naman ako ng isang mangkok ng sabaw. Simula nang napansin siya ni Beth Drake, baka sapiting na nitong lalaking to ang bala. Dahil lang sa may mga Demon King siyang kakampi, ni hindi man lang niya binigyan si Beth ng kahit isang higop ng sabaw. Bagay lang sa kanya kung tamaan siya ng bala. Oh, iyo. Ayan pala, mahilig lang pala siya sa mahihina. Tama nga naman. Sino ba naman ang maghahanap ng kamatayan? Siya si Beth Drake, isa sa mga pinuno ng Nightshade. Hindi na nakakagulat. Sabaw ng Demon King na ginamitan pa ng elixir. Isang mangkok lang, halos lahat ng sugat gumagaling. Ubos na ang sabaw. Hindi ba dapat singilin ka na? Ano? Ikaw? Siningil mo ako? May problema ba? Babayaran kung anong kinain mo. Normal lang yon. Nasiraan na ba siya? Grabe. Ganon siya katapang? Anong balak mo? Lahat ng nakuha mo dito, akin na. Kumusta? Pwede ba yan? Uy, nakikita ko na may angas ka, kaya ikaw ang pinipili kong singilin. Para sa pera sa pagkain. May alam ka ba sa mga pinagsasasabi mo? Hindi mo naman ako lolokohin, di ba? Grabe, baliw na baliw ka. Siguro, imahinasyon ko lang to. May nangahas talagang hold-upin si Beth Drake. Tama ang nakita mo. Mukhang may batang mapapasubo ngayon. Ang saya ko, sobra. Kung ayaw mong magbayad, ayos lang naman. Naghahanap ako ng katulong na pwedeng utusan. Baka interesado ka? Insecto, para kang naghahanap ng kamatayan. Sige, huwag ka na lang maging katulong. Ba't ang init ng ulo mo? Siguradong nananaginip lang ako ngayon. Paanong nangyari to? Ikaw, sino ka ba talaga? Bakit ba ang dami mong pakialam? Huwag mo sabihing type mo ako. Pero ang tapang ng ugali mo, mas bagay ka talaga magkatulong. Bakit ka tumatakbo? Aalagaan kita kung ikaw ang katulong ko. Katulong ulol, mamatay ka na. Hindi mo ako mapapaikot. Eh di ganito na lang, magpaalam ka na sa mundo. Hindi ko inasahan na ganito kalakas ang Demon Emperor na ito. Kahit si Elder Jason ay wala ring laban sa kanya. Akin na ngayon ang Demon Slaying Sword. Paano nangyari to? Ikaw pala. Hindi pa ba sapat na nagwala ka sa Secret Realm? Hindi pa sapat na ninakaw mo ang mga yaman ng iba? Nag-abang ka pa rito para tambangan kami. Hindi ka ba natatakot magdulot ng gulo sa publiko? Nagpakabait na nga kami sa'yo. Tingnan mo, matagal na kaming nandito, pero hindi namin kinuha para sa sarili namin ang Demon Slaying Sword. Hindi ba sapat na patunayan? Walang hiya ka talaga. Hindi mo lang talaga nahugot ang sword. Mga pare, sigurado akong ang dami niyong nakuhang kayamanan sa Secret Realm. Hindi kami sakim. Lahat ng kayamanan niyo, ibigay niyo lahat sa amin. Huwag na kayong makapal ang mukha. Kung magsasabayan tayo ng patayan, baka hindi nyo kayanin. Ito ay ang tugatog ng Inscription Realm. Tanda, lalaban ka pa ba talaga sa akin? Uulitin ko lang, ibigay nyo ang mga kayamanan at palalampasin ko na kayo. Anong problema? Kailangan bang ako pa ang kumuha dito mismo? Itago niyo to ng maayos. At wag na wag, ipapaalam kay Master. Salamat, Ate Huang. Tama ka, hindi naman niya magamit yan, pero araw-araw tayong kinukulit para sa mga kayamanan natin. Ano ka mo?
Lahat ng yan, Demon Emperor ng Inscription Realm? May Master Papalos sila? Gaano na lang kaya kalakas yung Master na yon? Ano bang kabaliwan na master yan? Pag nagpakita siya rito, sigurado akong pagsisisihan talaga niya. Kahit lumuhod pa yan at dilaan ang sapatos ko, baka hindi ko pa rin siya pansinin. Tama, kaligtaan na si Master. Tayo ang nasusunod ngayon dito. Huwag mo akong isama sa mga kalokohan niyo. Ang saya pala ng usapan dito. Si boss yan. Tumatakbo na. Siya yon. Yung lalaking nagpaluhod sa Golden King gamit lang isang suntok. Hindi ko inakala to. Isang normal na tao lang, ang lakas ng loob magpakita dito sa pinakamataas na bundok. Hinahanap niya talaga ang kapahamakan niya. Oo nga. Ganito na lang kababa ang proteksyon ng Secret Realm, kahit sino pwede nang makapasok. Diyan mamamatay yung batang yan. Hindi ko na kaya panoorin. Baka sobrang brutal na nito. May lakas pa talaga ng loob yung dalawa na yun na asarin si boss. Boss, inipon ko po to lahat para sa'yo. Opo, boss. Ginawa namin lahat to para sa'yo. Wala po kaming pansariling motibo, promise. Bakit may narinig akong? May nagsabing ako raw ang dapat maglinis ng sapatos nila? Maling akala lang po. Grabe misunderstanding po. Boss, mali lang po ang dinig nyo. Ang sabi ko po, ako po dapat ang maglinis ng sapatos mo. Tama po. Ako po maglilinis ng sapatos mo. Ako, tama ba yung nakikita ko? Isang Demon Emperor ng Inscription Realm. Nililinis ang sapatos ng isang normal na tao. Ang tanda ko na, pero ngayon lang ako. Nakakita ng ganito kawalang saysay. Hindi na nakakapagtaka kung ganong kalakas ang senior na to. Pati Demon Emperor, pwede niyang gawing alaga. Mga tauhan lang. Nakakaawa. Boss, yan ang Shadewood na yaman, ang espadang pamatay demonyo. Sabi nila na may tinatagong palatandaan sa isang immortal na sandata. Lahat tayo, sinubukan na. Wala namang nakabunot nito. Subukan mo nga. Kalawangin na ito. Sigurado ka bang ito ang espadang pamatay demonyo? Oo, ito talaga yon. Kung hindi, bakit puro Demon King na kami? Walang nakakabunot? Sige, ako naman. Tingnan mo nga. Isang mortal gustong bunutin ang espadang pamatay demonyo. Feeling niya siguro dahil napaamo lang niya ang ilang Demon King, hindi na siya matitinag. Pare, hinay-hinay lang. Kahit hindi ko alam, paano mo napaamo ang mga Demon King na yon? Ikaw pa rin ay mortal lang. Kapag pinilit mong bunutin ang espada, puwersang papasok sa katawan mo ang enerhiya ng espada. Kahit mga Diyos, hindi ka maliligtas. Matandang kulubot ka, wala kang alam. Sige, lumiyo kayo. Baka matalsikan kayo ng dugo niya. Hintayin na lang natin kung paano siya mamamatay. Lintik, mga gago kayo. Di ba ang hirap daw bunutin nito? Tapos, nasaan ang immortal na sandata? Walang immortal na sandata. Paano nangyari ito? Isang simpleng mortal lang. Ang nakabunot ng espadang pamatay. Tao ba talaga siya? Sobrang tagal ko na bang nakatago? Ganito na ba kalalakas ang mga ordinaryong tao ngayon? Ayan na, pumuputok na. Nahahati na ang bato. Ano to? May mahiwagang bagay bang lalabas? Bulag ka ba? Hindi naman mukhang mahiwagang bagay ito. Malinaw na masamang enerhiya yan. Sobrang lakas ng demonyong enerhiya. Hinuhugot lang naman niya ang espada. Bakit ang OA niyo naman? Sandali lang. Teka lang. Totoo kaya yung alamat? Anong alamat? Sabi nila, may demon ceiling tower na sinelyuhan sa ilalim ng Shadewood. Nandoon daw lahat ng matatandang demonyo na walang kapantay ang lakas. Yung demon slaying sword daw ang susi ng selyo. Pag hinugot ang espada, luluwag ang selyo. Matatandang demonyo? Bakit hindi pa tayo tumatakbo?
yung Demon Ceiling Tower. Totoo nga, nandyan ang Demon Ceiling Tower. Takbo! Hindi tayo makakatakas kung hindi pa tayo aalis ngayon. Boss, dapat ba tayong umatras? Aatras tayo para saan? Halata naman na may itinatagong yaman ang tore na to. Kailangan kong makuha yon. Alam ko nang magiging ganito talaga. Siya, parang nawawala na siya sa sarili. Imbes na tumakbo, palapit pa siya ng palapit. Hayaan mo siyang mapahamak. Magkakakuha tayo ng oras. Ilang taon na bang lumipas? Sa wakas, nakita ko na ulit ang liwanag. Kailangan makuha ko to. Ito ay isang sinaunang demonyong dragon. Ang aura nito, mas malakas pa sa kahit anong nilalaman ng Inscription Realm. Tapos na. Wala na. Tapos na talaga. May antas siyang ganito. Kahit magtulungan pa tayong lahat, kulang pa tayong lahat pang merienda lang niya. Sariwang dugo agad ang kain niya pagkalaya niya. May isa pa na medyo malakas, pare. Sayang. Langgam ka pa rin sa harap ng upuan ito. Kung ganito kalaki, pag nilaga sa kaldero, baka makakain pa ang buong barangay ng 3 araw. Langgam, ang kapal ng mukha mong bastusin ako? Ngayon, pagpipira-pirasuin kita sa 1,000 piraso. Tigil mo yung yabang mo. Kung ang lakas-lakas mo talaga, bakit ka nga ba nakakulong diyan sa tore? Langgam, mamatay ka na. Ganito ang mangyayari kapag ginulo mo ako. Ano? Gaano na lang namatay yung tao? Ano bang inasahan mo? Tinamaan siya ng todo ng isang sinaunang demonyong dragon. Paano siya makakaligtas doon? Ark, lintik na hayop. Nadumihan mo yung damit ko. Isa lang to ang meron ako. Buhay pa pala siya. Ikaw, ano bang balak mo? 800 taon na akong nabubuhay. Hindi ko pa naranasan makita ang ganitong kalokohan. Anay ka lang, uubusin talaga kita. Ito ay isang immortal na artepakto. Totoo ngang merong immortal na artepakto, ang Shadewood. Pati ba namang sinaunang demonyong hari may immortal na artepakto rin? Baka mamatay na tayong lahat dito. Ano ba talaga to? Immortal na artepakto to, ikaw. Hindi ako makapaniwala. Ayos yan ah. Sawa na akong makipaglaro sa'yo. Ngayon, seryoso na ako. Hindi pwede. Imposible ito. Paano magagawang magkaroon ng ganung kapangyarihan ng isang ordinaryong tao? Tao ba talaga siya? Master, nakakatakas na ang Dragon Pearl. Yan ang buod ng kapangyarihan ng Demon Dragon sa buong buhay niya. Alice, hindi ako nag-target. Hindi ko matanggap na mamamatay ako sa kamay lang ng isang ordinaryong tao. Master, bakit hindi mo subukang angkinin gamit ang isang patak ng dugo? Gumagana na. Hindi sapat ang isang patak. Pusit, ayaw mo makisama? Eh di gagamitin na lang kita bilang arinola. Kapal ng mukha. Ang lupit ng dugong to. Ang tindi ng lasa. May bakas pa ng Heavenly Dow.
Matagal na mula noong nakatikim ako ng ganitong kapurong dugo. Maghihintay muna ako bago lumabas. Hayaan ko munang dumagdag pa siya ng konting dugo. May kakaiba sa lasa ngayon. Ay lang. Ikaw talagang kulit na bata ka. Mandaraya ka pala. Sinurpresa mo ako. Umihi ka sa kaldero. Sumuko ka na sa akin ngayon. Baka bigyan pa kita ng patak o dalawa ng dugo araw-araw. Isa akong makapangyarihang sinaunang espiritual na sisidlan. Paano naman ako magsisilbi lang sa isang tao? Oy! Anong ginagawa mo? Ang daldal mo masyado? Ibabato na lang kita sa kubeta ngayon din? Ay, teka. Nandito na nga pala ako, di ba? Ano bang minamadali mo? Mas mabuti na. Wait. At ayun na nga, tapos na tong lihim na mundo. Panahon na para bumalik. Sino yung batang yun? Bakit nakakatakot? Pagkakasalanan mo ni Sir Ricky, parang pa talaga. Sige, bilisan mo kahit masahin yung footage. Pagkalabas natin, lilinaw na lahat. Senior, Ano yon? Senior, ngayon lang, may kontrata na natanggap si Nightshade. Nag-alok ng malaking halaga ang pamilya Whittaker para ipapatay ang kapatid mong babae. Pamilya Whittaker? Nangyari ito nung trial sa lihim na mundo. Matapos masugatan ng kapatid mo ang isang Whittaker, aksidenteng naputulan sila ng braso ng isang demonyong hayop. Huwag ka mag-alala, Senior. Inutusan ko na sila. Buburahin natin ang pamilya Whittaker ngayong gabi. Ayos, sasama ako sa inyo. Grave 2. Beth Drake, anong ibig mong sabihin? Wala namang ginawang masama sa iyo ang pamilya Whittaker. Hindi nga. Pero may na-offend kang taong hindi mo dapat ginulo. Nakipag-ugnayan na ako sa militar. Sobrang pabigla-bigla ang kilos mo. Hintayin mong maranasan mo ang galit ng militar. Beth Drake, nagawang mong pumatay ng tao sa loob ng kampo. Ang tapang mo talaga. Akala mo ba display lang ang militar dito? Commander Chin, ang sakto ng dating mo. Itong si Beth Drake, pinagpapapatay ng walang rason ang pamilya Whittaker. Pakiusap, bigyan mo kami ng hustisya. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ganun din gagawin mo. Ang Whittaker, nag-hire pa ng Nightshade Assassin para ipapatay ang kapatid ng taong yon. Sila ang naghanap ng kapahamakan. Ano ba ang sinasabi mo? Yung kalbong lalaki na yon, wala namang dating yon. Bakit naman matatakot doon ang pamilya Whittaker? Tumahimik ka. Makinig kayong lahat. Target ng pamilya Whittaker. Salakayin sila. Opo. Paano? Paano nangyari ito? Albert, ayos ang ginawa mo. Sobra ka namang magpuri, senyor. Matapang ang pamilya Whittaker. Karapat-dapat lang sila dahil inatake nila ang kapatid mo. Senior, sandali lang po. May isa pa akong sasabihin sa inyo. Posible kayang may panibagong lihim na lugar na lumitaw? Ang talas mo talaga, Senior. May balita kamakailan lang. May nangyayari sa Thunder Ridge. Mukhang may kakaibang lumitaw doon. Kavili-vili yan. Tara, sabay nating tingnan. Senior, ang Thunder Ridge nasa teritoryo ng Southwater at East Bay. Hindi tayo pwedeng makialam kasi West Bay City tayo. May hatian na ng teritoryo ang mga grupo. Kung bigla tayong papasok, magkakagulo lang. Sinanga. Pues, tayo na lang mismo ang pupunta. Tara na. Sa Thunder Ridge tayo. Master, hindi ba diretso tayo dapat? Hindi kasi atin ang teritoryong to. Kapag may nagtungo sa atin, siguradong gulo ang abot natin. Mas okay kung sumali muna tayo sa local na grupo dito. Kaya pala pinahiwalay mo si Jet at yung iba. Pasura yung dalawang yon. Paano yung mga yon? Sige, ibaba mo sila.
Kayo. Sino kayo? Huwag kayong kabahan. Pupunta rin ba kayo sa Thunder Ridge? Hindi namin kabisado ang daan papuntang Thunder Ridge. Tinitingnan namin kung pwede tayong magsama. May tanong si Master sa inyo. Sagutin niyo agad siya. Sige po, pwede. Huwag niyo silang takutin. Bakit kayo papunta sa Thunder Ridge na kayong dalawa lang? Paano kung may mangyaring masama, dalawa lang kayo? Paano kung mapahamak kayo? Senior, ako si Carter Holloway. Pwede po ba? Pwede po ba akong maging alagad ninyo? Kalimutang maging disipulo ko. Hindi ko nga maintindihan sarili ko, pero may ilan akong kaibigan at pwede kitang ipakilala sa kanila. Salamat, Senior. Kung tutusin, naging pansin ng Fitzgerald family ang ate ko dahil sa itsura niya. Pinilit nila siyang ipakasal. Tumanggi siya hanggang sa naitulak siyang magpakamatay. Ang ninuno ng Holloway family namin, biglang nawala. Sa loob lang ng ilang buwan, malaking dagok ang inabot ng pamilya namin. Kung hindi tayo matutulungan ng may kapangyarihan. Grabe naman to. Akala ba nila wala nang natira sa Holloway family? Andito ako, girl. Pagbalik natin sa East Bay Base City, ako na bahala para sa'yo. Salamat, Senior. Talagang matulungin ka. Sige na, akyat na muna tayo ng bundok. Master, ito na. Pasukan ng sekreto ng mundo. Astig, pasok tayo, tingnan natin. Grabe, nag-random teleport ulit. Ano ba tong mga ito? Mga Yellow Turban Warrior yan, na buo mula sa mga talisman. Baka sila ang tagapagsalba sa gate. Kaso naubos na ang espiritual na enerhiya dito. Kung hindi, matagal nang natumba yung dalawang salbahe. Gets ko na. Miss, malas ang bagay na yan. Hindi mo yan kayang hawakan. Ako na lang ang gagawa nito. Saan galing ang batang magnanakaw na to? Ang lakas ng loob mong agawan ako. Bulag ka ba? Pag natapos ni Purple Rose ang batang to, ako na ang gagalaw at aagawin ang agiman. Ikaw? Sino ka ba talaga? Paano? Anong nangyayari? Si Purple Rose ay isang Inscription Realm Master. Ikaw, maya ka. Ikaw ang unang umatake. Tinutulungan lang sana kitang mapanatili ang kaligtasan ng mapanganib na bagay na to. Hoy, iwan mo ang agimat at palalampasin kita. Sino ka ba talaga? Hoy, sinangkal mo ka. Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong tumanggi sa Fitzgerald family. Talagang kahanga-hanga ang Fitzgerald family. Ibang klase talaga ang Thousand Mountain Palm na to. At itong lalaking to. Ang lakas ng loob ng Fitzgerald family. Oy, maghintay ka na lang na madurog. Senior, ang lakas ng kapit mo. Munting leopard, saan ka ba pupunta ng ganyan kabilis? Senior, ito ang nakita ko sa lihim na lugar. Pakiusap, Senior, maawa ka. Huwag ka lang tumayo diyan. Hold up to. Lecheng kalbo ka. Mamatay ka na. Kung ganon lang din, sabihin mo sa mundong ito na magpapaalam na ako. Eh, ako ba? Nakalaban ko lang yung halimaw na ganon? Huwag kang matakot. Kasama ka rin siguro kay Nightshade. May pinanggalingan din kami ni Beth Drake. Sumama ka sa akin. Senior.
Dito siguro tinutubo ang mga halamang gamot. Ano ba tong kalokohan na to? Senior, ito dapat ang proteksiyong harang para sa tuktok na to. Based sa lakas ng spiritual energy, mukhang hindi kakayanin ng isang tao na buksan to. Baka kailangan pa natin ng iba para sama-samang sirain ang formation. Ganun ba? Ang hina naman nitong kalat na to. Kaya ba talaga nitong pigilan yung mga magnanakaw? Hello ka-Fantasia! Bago ka umalis, sa comment section, i-comment mo kung ano ang masasabi mo sa episode na to. Dahil binabasa ko isa-isa ang mga comments ninyo, kaya nagpapasalamat ako sa inyong patuloy na suporta sa Fantasia TV. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Kung hindi ka pa naka-follow sa page, i-follow mo na. Libre lang yan. At please naman, wag po sana natin i-re-upload ang video na ito dahil pinaghirapan ko po yung i-edit. Yun lang po. See you sa next episode!